Mga ka-mushroom, so ayan, bali 3 days na natin ito kinukumpos. Dadagdagan natin siya ng darak para mas maganda yung tubo. Bali dati pa rin sa isa kong video na nakita ninyo, mayroong plastic, tapos yung itim na plastic. Kung mayroon kayong itim na plastic kahit nawala na itong puti, yung ganitong plastic, ganyan, ito kasi butas-butas na, kaya nilagyan ko siya ng puti. Pero pag may ganito kayo na buo, kahit na wag nyo nang ilagay ito puti. Ang purpose nito para hindi lang matuyo yung ating substrate. Kasi pag puti ang nilagay ninyo at walang itim, matutuyo ito, matutuyo. Para maiwasan natin ay anuhin natin, lagyan natin ng black na plastic para maging masustansya yung ano natin, ipapatubo ng kabuti. Tapos haluhaluin nyo, pabalik ta rin lang natin. So ayan, binalik na natin yung plastic nya. Another 3 to 4 days ay pinina. Tapos pag nagpaganito pala kayo, ang gawin ninyo ay doon sa maaraw, walang mga puno sa ano niya, sa tabi, direct sunlight. Kung bakit natin dina-direct sunlight, sa hindi po nakakaalam, ay para sa ganun ay mas lalong uminit yung substrate natin, maabot yung 60 to 70 Celsius na temperatura, para sa ganun mamatay yung mga Coprinus na amag o iba pang mga amag na nandyan. Kasi pag hindi namatay yon at tinaniman ninyo kaagad ng bulba ng kabuting saging, mayroong kaagaw yung kabuting saging. So para wala siyang kaagaw, iano natin siya, i-reach natin yung 60. Kahit na ganito lang kaliit yung substrate nito, ang mahalaga ay ma-reach yung 60 to 70. Kung malit lang naman, pang isang laundry basket, bumili kayo ng garbage bag na medyo malaki, na kasya yung laundry basket, yung dami ng ilalagay ninyo sa laundry basket, ganyan. Yun yung bilhin ninyo na garbage bag. Tapos ilagay nyo doon sa loob, talian ninyo, tapos ipaaraw ninyo para madoble yung init, ma-reach, para mamatay yung mga amag ng Coprinus sa loob. 6 days ninyong gagawin yon para sure na bulba yung tutubo. So yan lang, at God bless sa inyo lahat.